Magandang hapon mga utak teleserye. Meron na naman tayong utak teleserye series. Pero wait lang ha. Medyo makatwiran din naman yung pagiging utak teleserye, no? Kaya lang may nakikita akong konti lang naman, konting kahipokritohan lang naman sa mga kababayan natin. Tama naman sila, 'di ba? So ito yung kaso kahapon. Oh wait lang ha. Shout out pala kay, baka makalimutan ko kay Sir Liza Markey. Hello Sir Liza Markey. So nag-request siya sa akin ng video na yung tungkol do sa Kabataan Party List. Na-topic ko na kahapon. Sabi ko bukas ko na lang siya shout out to. Shout out sir. Ito video naman na to. Galing naman to kay Sir Ervin Shubal. Shout out din. So ito yung video nung sinasabi ko medyo may pagka-utak teleserye. Hindi ko na masyado ipi-play to kasi baka ma-YouTube na naman ako eh. Pero alam ko, most of you napanood na to. So ito yung magnanakaw, ano? Natawa ako dito kasi napagod na siya. Tumatakbo pa rin eh, babarilin na nga ito. Napagod na. So, ito yung part na medyo puputol-putulin ko na, ano. So, dito sa part na to, di ba, nakuha na nung, supposed to be, iniisip ko, police ito, or basta may authority eh. Di ba? Nahuli niya na, ang nangyari kasi dito, men, di ba, nai-skip ba to? Hindi ko muna papakita yung akto ha, baka mamaya kasi may YouTube tayo. Tapos sasabi niya dito, yung parang ano na siya, pero medyo OA na yung pagkasakal kasi. Hindi ko muna papakita kasi. Parang wala na sa ano, wala na sa hulog yung ginawa nga naman ng humuli. 'Di ba? Then dahil diyan, marami na naman naawa do sa magnanakaw, ano. So, kita niyo na dito nag-pass out na yung ano, yung hinuhuli niya. Nagtatap na nga eh, gumagano na, tinatap niya. Parang wrestling lang eh, no? Kung makita nyo, nabitawan na nung magnanakaw yung dala-dala niya, no? Hindi ko masyado pinapakita. O, tulog na daw kasi in-sleeper hold ni kuya eh. Diba? Yan, so nakita na natin dito, nawala na ng malay. Pero buhay daw ito eh. Nawala na ng malay yung magnanakaw. Now, ang issue kasi dito, mga kababayan ko, nagmalabis itong humuli. Naiintindihan ko din naman yung mga nagko-comment dito, no? Dito sa gilid, sabi yung ganon. Nagalit yung iba, ano? Kahit nagnakaw yan, wala kang karapatan bawian ng buhay yung bata. Harapin mo ngayon ang pinagyayabang mo. Wala kang karapatan na tapusin mo ang buhay ng bata. Pero buhay daw yata ito eh. Di ba? Marami nagtanggol dun sa magnanakaw. Sa akin lang, no? Sa akin lang, ako, magiging honest ako. Ayokong maging utak teleserye. May point naman yung mga nagalit. Di ba? Mali nga naman yun na sa part na nag-uumpisa pa lang, sumuko na eh. Kaya mo nang, actually, pwede mo nang pusasan yun eh. 'Di ba? Kaya lang, siguro sa gigil, no? Ako, para sa akin ha, satisfying eh. Kasi alam nyo, from sa isang biktima ng nanakawan din. Kasi nung nagtatrabaho kami, no? 'Di ba alam nyo naman, nasa retail ako, nagtatrabaho ko sa SM, sa Robinsons. Sa Robinsons kasi, pagka nanakawan ka, alam niyo yung gatas, mahal yun eh. Yung gatas, yung formula milk, yung mga malalaking ano, lalo na yung Ensure,
Yung pang matanda, yung pang diabetic, mahal yun. Nasa 3 plus yata yun eh. So, nasya-shoplipan kami nun kada week 3 beses. 'Di ba? Magagaling yung mga shoplifter, yung mga magnanakaw. Na pag nag-i-inventory kasi, ini-inventory yan eh, araw-araw. Pag may nawala, umiiyak na yung bantay. 'Di ba? Sa Robinsons kasi ang magbabayad nun, yung dicer, tapos hahatian siya ng mga security guard. Minsan ang total ng nawawala ay minsan nga 15 na nalata nun eh. Lalo na pagka nandun ka sa area na maraming loko sa paligid. Sa Divisoria ako nung dati, 15 na lata. Hindi lang insure ang nananakaw, pati mga beauty products. Kasama ako sa nagbabayad nun. Biruin mo, ang nakakasama ng loob dito sa mga magnanakaw na to, ikaw, gumigising ka ng umaga para magtrabaho ka, or pag mag-a-apply ka ng trabaho, pipila ka, kukuha ka ng mga requirements mo, 'di ba, gagastos ka sa medical mo para makapagtrabaho ka na maayos. Tapos yung sweldo mo kinakaltasan ng gobyerno, 'di ba? Nalilate ka, nakakaltasan ka. Tapos itong mga to, pupunta na lang at para magnakaw na lang. Yes, alam ko mali ito. Mali naman itong ginawa ni Kuya kasi ang sa akin lang, wag niyo masyadong babyhin yung mga magnanakaw. Yung to the point na aawayin niyo yung, nararamdaman niyo rin ba yung frustrations na itong nanghuli sa kanya? 'Di ba? Hindi niyo kasi napanood yung paghihirap din ng nanakawan. I'm so sure majority na nagagalit dito hindi pa naranasan ang ma-hold up eh, ang manakawan eh. Kaya sila nagagalit. 'Di ba? Pero once na naranasan niyo yung what if, no? Bibigyan ko kayo ng senaryo, hindi naman ito yung nangyari. What if ang ninakaw nito ay pera ng isang taong nagbenta ng lupa para ipampagamot sa tatay niyang nag-aagaw buhay sa ospital. Tapos ninakaw lang ng ganun. 'Di ba? Sometimes kailangan, alam mo yon, kasi unang-una sa bagal ng hustisya sa Pilipinas. Kasi kapag halimbawa nanakawan kami, pag pinakulong kasi yan, a-attendan pa ng hearing yan eh. Pag hindi mo inattendan ng hearing yan or makakalaya pa rin yan. Babalik uli sa dati yan. Hindi naman sa lahat ng oras, ilalaan mo lang yung panahon mo dyan para For me, sa akin satisfying to, at least kahit papaano, alam mo yun, nagkaroon ng justice. Bagamat mali, no? Kasi honestly, sa amin dun sa pinagtatrabuhon ko, hindi ko na sabihin kung SM o Robinsons, pagka may nahuling ganyan, dinadala na lang sa warehouse, binubugbog na lang eh. Totoo yun. Basta wag mo lang sa mukha bubugbugin, sa katawan okay na. Nakapiring. 'Di ba? Yung talagang mapipilayan talaga. Wala eh. Maraming ilang beses na nagbabayad. Hindi ko sinasabing tama 'yun ha. Hindi ko sinasabing tama, pero sometimes yung gigil, kailangan natin maintindihan kasi may mga pinerwisyon tao to eh. Mas lalo na pag nagtrabaho ka sa SM, yung mga security guard doon walang pake. Totoo lang. Ako, yung panahon namin, ewan ko ngayon ha, kasi yung panahon namin, yung mga security guard doon, lang yung petics lang yun eh. Sa totoo lang, ako bilang manager ng isa sa store sa SM, petics lang yung mga yan. Gastos nga lang yan eh. Nanakawan na kami ng barena, pangiti-ngiti lang yung mga yan eh. Doon naman magkano yung power tools na yung makita? 20,000 yun. Kami lahat na nagbabayad nun pagka may yung guard pangiti-ngiti lang kasi hindi liable ang guard ng SM doon sa mga mawawala doon sa doon sa mga store. Matagal na namin pinopropose yan na
Ba't hindi gayahin yung Robinsons na pati yung mga guard? Eh, total trabaho kasi nila magbantay eh. Kami hindi naman namin trabaho magbantay. Naglabas ng sama ng loob eh, no? Hindi naman namin trabaho magbantay eh. Tapos kami yung kakaltasan pag may nanakawan, yung mga guard pangiti-ngiti lang, pakamot-kamot lang ng ano. Kita mo, nalusutan tayo. Ay, gaganon lang yung guard habang ni-review niyo yung CCTV. Minsan nakakagigil eh. Kaya tuloy yung ano, yung nakikita mo na halos umiyak yung kinakaltasan ng sweldo. Minimum na nga lang ang sweldo tapos kakaltasan pa. Marami pang utang. Tapos itong mga to kukuha lang ng ano ng pinaghirapan ng iba. 'Di ba? Sa akin, oo, mali na kung mali, pero sometimes no, pag nangyari ang ganitong bagay, 'di ba? Konting pang-unawa. Siguro, kaya niya nasakal na yung ano, yung magnanakaw. Siguro pinahirapan ano kung saan sumuot siguro. Hindi mahanap kung saan pa tumakbo na hirapan yung ano. Kaya nung nahawakan niya na, 'di ba? Siyempre yung init ng ulo mo eh. Lalo na may init ang panahon ngayon na ina ka, hindi ka pa sumuko kanina, pinahirapan mo pa kami. Pero sa bandang huli, mali pa rin talaga. Pero yung panghuhusga dun sa gumawa nung kamalian na yon, sometimes kailangan lawakan natin yung pangunawa natin eh. Diba? Kasi ang dating sa comment section, parang ang sama-sama pa nung nanakal. Diba? Ewan ko lang kung sa inyo mangyari yan. Na kayo yung nakawan, tapos pahirapan kayo kung saan-saan sumuot. Tapos finally pag na meron nga mas malupit pa, binubugbog pa talaga eh. Buti nga ito sakal lang eh. Yung talagang lang, sa bagay, pwede niya naman ikamatay yun, pero, di ba? Medyo hipokrito din ang mga kababayan natin eh. Yun lang, sa akin lang mas kampihan nyo yung nagtanggol kaysa dun sa kawawang magnanakaw. Diba? Tapos meron na namang papasok dyan na dahilan. Bakit yung mga billion-billion ang ninanakaw? Putang ina, walang pakialam dun. Ang pinag-uusapan natin yung mga street level. Diba? Lagi na lang dahilan yan eh. Billion-billion. Nagnakaw to. Tapos. O, ibig nyo sabihin, wag muna natin parusahan itong mga to hanggat hindi napaparusahan yung yung billion-billion ang ninakaw. Kasi ganyan ang katwiran ng mga bobo eh. Yung mga billion-billion na ninakaw muna ang huli. Muna. Yung mga billion-billion muna ang ninakaw hulihin nyo. O, palayain natin to. Hanggang sa dumating ang time, ikaw naman ang mabiktima niyan. Tapos sasabihin naman, pagka hindi hinuli, hindi, ang huhulihin muna namin yung billion-billion ang ninakaw. Katwiran ng bobo eh. Anyway, next topic tayo. Kilala niyo si Jelly Ao? Yung, di ba si Jam Ignacio, kilala niyo yun? Wait lang, para magkaroon kayo ng idea. Natatawa ako dito eh. Jelly Ao. Ito yan yung binugbog. Kung naalala niyo ito, Jelly Ao, tapos itong boyfriend niya na na si Jam Ignacio. Alam niyo yung latest dyan? Kay Jelly Ao. Pakita ko sa inyo ha. Nagkabalikan na. Sabi ko na eh. Yung mga sagutan ni Jelly Ao na alam mo mahal pa rin kita, yung mga pagganon-ganon niya, marupok ito eh. Di ba? Ayan, nagkabalikan na. Kasi binulgar ni Sian Gasa eh. May chikang pambansang marites sa Sian Gasa tungkol kina DJ Jelly Ao at ex-boyfriend nitong si Jam Ignacio. Breaking news, ex ni Carla Estrada at DJ na binugbog nito, nagkabalikan na. Tapos nagalit si Jelly Ao. Sabi, ay talaga, wala na ba mo content yun to,
Di ba, men? Ano ba? Sa bagay, no? Buhay kasi ni Jelly Au yan eh. Wala tayong magagawa eh. Ang magagawa na lang pala natin, mag-opinion. Wala eh. Pagka ang pag-ibig talaga ay, tumama sa'yo, magbubulag-bulagan ka na lang eh. Pero supposed to be, dapat na yan eh. Lesson learned na yan, men eh. Kasi prior na bugbugin ka niyan, ano pala yan? 'Di ba? Kinuwento mo rin, seloso pala talaga yan. 'Di ba? Yung may mga tumitingin sa'yo habang nasa gig ka. DJ ito eh, no? Yung ganoon, yung nagpapatugtog. Akala ko dati, DJ siya as in yung sa radyo. Hindi pala yung nagpapatugtog yan. Ayan, no? Nagkabalikan na, pero wala eh, 'di ba? Choice ni Ma'am Jelly Au yan eh. Wala din eh, no? Pinagmukhang tanga niya rin yung sarili niya na nag-post pa siya sa social media na siya ay nabiktima or ano. Wala eh, ganun talaga eh, no? Sana nga lang, totoo na lang yung pagbabago na itong lalaki. Siguro pinangakuan niya na magbabago na, ganyan. Hindi naman natin masisi yun. Malay mo naman talaga this time magbabago na. Pero yung, syempre, yung history, no? Ilang beses ka nang ginanyan, ilang beses na rin nag-sorry sa'yo. Tapos, alam mo yun, dumating yung time na yung talagang, trailer na yun eh. Kumbaga, kasi engaged na siya dyan, di ba? Kumbaga yung pagiging buhay mag-asawa nyo, yun na yung movie eh. Naranasan mo na yung trailer, yung preview, yung binugbog ka halos mabasag yung mukha mo. Pati yung mata mo, nagkaroon ka na ng preview eh. Pero wala eh, gusto niya talaga eh. Siguro nararamdaman niya yung pagmamahal doon, pagka binubugbog siya. Choice niya naman yan eh. 'Di ba? Tayong mga marites eh abang-abang na lang sa mangyayari. Pero good luck pa rin kung best wishes pa rin kung sakaling matuloy yung kasal nyo, 'di ba? Or sana wala nang mangyari na ganun. Pero wala nang dapat kung mangyayari uli 'yon at may mangyari sa yung malupit-lupit. Wag naman sanang mamatay, yung let's say, naputulan ka na ng paa or nabulag ka na sa kakabugbog sa'yo. Wala nang ibang sisisihin dyan kundi ikaw na lang. Diba? Tanggapin mo na yung sasabihin sa'yo ng mga tao nun na tanga-tanga kapag ka, Pero for now, kung maligaya ka naman, kami naman ay nakasuporta sa'yo. Next topic. So ito, nagtitrending ito. Medyo may pagka-political ito eh. Medyo may pagka-political itong... Magiging objective naman ako kahit papaano. Ito yung sinabi ni Attorney Claire, no? Kasi, di ba, yung mga DDS kasi pinalilitaw na under Bongbong Marcos daw, laganap daw ang krimen, 'di ba? Gumrabi daw ang mga krimen. 'Yun ang sinasabi ng mga DDS. Then sinabi ni Attorney Claire, paglabas ko sa bahay, wala naman akong nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Kung papaano ito ipakita sa news at yun ang pumapasok sa atin kasi nakikita natin eh. So parang ang dating nito mga kababayan ko, parang gawa-gawa lang yun yung mga nangyayari. Actually yung dahas, no, yung krimen, kahit sino naman presidente kahit sino naman presidente nagdaan, kahit panahon pa ni Duterte, hindi naman talaga nawawala yan. 'Di ba? Dahil kung talagang nawala yung krimen na yan,
i-abolish na natin ang PNP. Hindi naman talaga nawawala yan. Siguro, yung crime rate lang ang titingnan natin kung talagang ako agree ako na panahon ni Duterte bumaba ang crime rate. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi COVID nung time na yun eh. Nagkaroon ng quarantine nun. Siyempre, maapektuhan yun yung overall na bilang ng krimen na nangyayari. Eh, halos 3 taon din yun eh. Or 2 taon, yung banta ng COVID. Di ba? Sa akin, ito naman sa part naman ni Attorney Claire, hindi porkit hindi nangyari sa ay wala nang nangyayari. Parang ganito yan kung bibigyan ko ng analogy yan, Ma'am Attorney Claire. Sabagay attorney ka naman siguro naman, or mamaya iba lang ang pagkakaintindi namin sa konteksto ng sinabi mo. Pero kung bibigyan ko ng analogy dyan, hindi naman porkit umulan sa Mindanao, tapos dito sa Manila ay hindi umulan, sasabihin ko na, hindi, paglabas ko naman, hindi naman umuulan eh. Sa akin yon, hindi ko naranasan yon. 'Di ba? Pero may mga, sa ayon sa gusto mo, may mga kababayan kasi tayo na nararanasan yan. 'Di ba? Now, dun sa pagdating sa media kasi, sometimes trabaho ng media yan no? Yung ganyan. Naramdaman ko yan nung panahon ni Duterte. Nung sinasabi na mababa daw ang crime rate, para bang nagdo-double time yung media na maghanap ng krimen na ire-report nila. Yan napansin ko dati. Parang sometimes kan yung pala nalaman ko nung time na yon, yung nakatambay pala sa mga police station yung mga media na yan dati. Nag-aabang sila ng yung i-cover nila, ire-report nilang crime. Kailan ko ba nalaman yun? Nung kumuha ako ng ng police clearance. Sabi ko ganito na, ano bang ginagawa nito ng ABS-CBN? Yung kanilang parang pick-up truck nandun. Nag-aabang pala ng ng mga krimen na nangyari. 'Di ba, na ire-report nila. Ito, ang dating kasi nitong sinabi ni Attorney Claire na to, parang medyo may pagkasinungaling ito eh. Para sa akin 'di ba? Hindi naman porket na hindi nangyari sa iyo ay hindi na nangyari sa iba. Paano nung panahon nung ulitin ko panahon ng COVID? 'Di ba? Ang daming naapektuhan ng COVID na 'yon. Alam natin na pandemic, hindi ako nagka-COVID. So meaning walang COVID dahil hindi ko naranasan. 'Di ba? Medyo hindi pinag-isipan yung statement na to kung yung konteksto na ang iisipin natin ay pinagtatanggol niya yung pamahalaan. 'Di ba? Anyway, next video. Ito. Ano to? So ang caption kasi dito, nalibugan daw. Ganda ng outfit niya naman. Ano masama doon? Ganda ng outfit niya naman. Nabati nung rider. Nabati ng rider yung outfit. Ganda ng outfit niya naman. Well, ito kung ako ang tatanungin, ha. Pero ang ano pa rin, ang magsasabi pa rin kasi kapag nabastusan ka yung pinagsasabihan. Sometimes kasi wala lang sa kanila yun eh. Pero sa tingin natin minsan parang sa akin kung may kabastusan na nangyari, feeling ko wala naman. Wala naman. Pero ang medyo hindi maganda sa akin, yung wala ka sa posisyon magsabi ng ganun. Yung ganyan yung Ganda ng outfit niya naman.
Kasi ang business mo lang diyan ihatid lang yung ano mo, yung kliyente mo kung saan siya pupunta. Wala ka nang pakialam sa suot niyan. For me ha, I mean, wala sa hulog eh. 'Di ba? Hindi, pwedeng mangyari yan kung halimbawa regular niya ng customer yan, medyo close na sila, 'di ba? Pero kung first time mo lang na makakasama yan, parang hindi sa akin ha, kung akong tatanungin niyo, hindi maganda. Minsan nakakabwisit yan eh. Pagka hindi lang sa pagiging sexy ang ano no. Hindi sa pagiging sexy ang damit. Kahit sa ibang senaryo, yung biglang kakausapin ka na akala mo pa feeling close ka. Meron ako isang experience na ganyan. Sa ano naman sa waiter naman. 'Di ba? Gutom na gutom ako. Malakas ako kumain dati. 'Di ba? Bumili ako ng isang order ng steak. Tapos isa pang dish kasi kaysa mag-extra rice ako, dalawang meal na yung in-order ko. Dalawa pa ang ulam, dalawang meal pa. Biglang nung sinerve sa akin ng waiter, ikaw lang mag-isa sir, lakas natin kumain sir ah. Sa akin na-offend ako noon. Na-offend ako noon. Sa isip-isip ko, wala ka ng business sa ganun, di ba? Pero hindi ko naman inaway. Parang pinalampas ko na lang. Pero yung alam mo yung feeling close, hindi naman tayo close tapos ganun ka. Di ba? May mga senaryo kasing ganun na, di ba, sana kung kaibigan kita. Di ba? Lakas kumain ah. Okay lang yun. Pero yung hindi naman kita kaano-ano at customer mo ko, 'di ba? Sometimes ilulugar na lang natin. Pero hindi ko naman mahusga, malay mo regular niya ng customer ito na 'di ba? Sa akin, kung titingnan ko 'yung nangyari, wala namang masama. Pero yun nga, yung pagiging feeling close, sometimes nilulugar din 'yan eh. 'Di ba? Mag-feeling close ka kung talagang close na kayo. Malay mo, offensive din sa hindi lang nagsasalita, hindi lang nagrereklamo. Kasi pag nagreklamo pa yan, abala pa yan, 'di ba? Baka maantala pa yung kung mukhang pupunta pa sa party si ate eh, 'di ba? Anyway, next video tayo. May video pa ba? May nagpasa sa akin na graduation sa baha daw eh. Ganda ka na! Idal. Sa akin, kung willing naman yung mga tao na magganyan, I think, wala namang masama, no? Hindi naman nababasa yung mga bata dun sa taas eh. Kung tanggap naman nila yun, wala namang problema eh. Pero kung halimbawa, may ibang location naman na pwedeng paggawan yan, 'di ba? Baka pwede na lang ilipat kasi minsan hindi ko naiintindihan kung talaga nagpapaahwa na lang o hindi eh. Pero all in all, okay naman, 'di ba? Kung willing din naman yung mga mamaya malaglag pa to cellphone ni ate wala namang masama dito siguro. Pero kung yung mga teacher naman ay may konting common sense, no? Baka naman pwedeng ipagpaliban muna yan dahil baha. Dahil I'm so sure majority ng mga school hindi na itutuloy yan eh. Kung halimbawa ganyan baha. 'Di ba? O talagang kailangan nila, depende pa rin sa kanila. Pero kung akong tatanungin, kukunin niyo yung opinion ko, naghanap na lang sana ng ibang venue. Tinulungan na lang sana ng barangay ito. 'Di ba? Baka nga mamaya sa basketball court ng barangay hindi pa baha eh. 'Di ba? Anyway,
okay lang naman. Pero yung kung ang intention nyo ay magpaawa, di ba? Parang next. Hindi, wala naman masama dito, no? Wala naman siya masama. Sana nga lang tinulungan. Next. Second to the last video. Ito, na ano ko na to na nakita ko na tong post na itong dalawang vlogger na to. Ito ba yung Habibi? Play nga natin kung anong... Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasalukuyang binabatikos ng mga netizen ang mag-asawang vloggers na sina Sean Pelayo at Crisalia Jing, kilala bilang Habibi, matapos silang mapuna na tila nagpaparinig kay Ann Curtis sa kanilang Facebook Live noong April 18. Ito ay kasunod ng pag-viral ng travel content ni Ann sa Siquijor, kung saan ibinahagi niya ang kanyang pagbisita sa mga tanyag na destinasyon tulad ng Cambugahay Falls at ang centuries-old Banyan Tree. Sa nasabing live, ipinahayag ni Sean at Habibi ang kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan ng Siquijor, sa kabila ng kanilang patuloy na pagpopromote ng isla sa Ano, sino ba itong mga to? Unang-una, hindi ko nga kilala itong mga to. Dito ko lang nakilala to nung nag-promote sila ng ganyan eh. Di ba? Hindi naman, marami bang followers to? Itong mga to. Sorry ha, hindi ko talaga sila kilala. Pero yung dating masyado namang entitled yun na kailangan pa kayong pasalamatan. kanilang mga vlogs. Ako promoting the island again. Pero wala acknowledgement. Ikaw nga naman, no? Sige ho ba? Ang banto ko na ito. Wala sa panto na rin. Ako promoting the island again pero walay acknowledgement. I mean, bakit? Di ba, bakit? Anong ano doon? Unang-una, hindi naman talaga kayo kilala. Si Ann Curtis kasi, baby pa ako, Ann Curtis na yan. Kayo, hindi ko nga kayo makikilala na vlogger kayo kung hindi lang kayo nabalita ng ganito Sometimes, no, yung hindi ko alam yung ibang kapwa natin Pinoy, no, yung minsan may pagka plastic yung hindi nag-expect ng return, di ba? Sa akin, hindi ko naman pero deep inside gustong-gusto nila na ma-recognize sila. For what? Di ba? Unang-una, hindi naman kayo inutusan na mag-promote di ba, sana kung may kontrata kayo na magpo-promote kayo noon, do your part, di ba? Nag-promote kayo, wag niyo na sumbatan. Di ba? Wag niyo na sumbatan pag nakatanggap kayo ng thank you. Di okay, pag hindi. Kasi unang-una, lahat tayong mga Pilipino, obligasyon kasi natin yan na i-promote yung sariling atin 'Di ba? Kahit hindi ka vlogger, kahit simpleng napadaan ka lang doon sa sarili mong post. Oy, ang ganda pala dito sa let's say sa El Nido, Palawan. Ang ganda pala dito, no? Makikita din ng mga kaibigan mo 'yon. Ay, pupunta din kami diyan, ganda pala diyan. 'Di ba? Lahat tayo kasi kaya namang gawin 'yun in our own little way. Hindi ko na-get ba't kailangan may acknowledgement tapos yung parang ang dating pag si Ann Curtis ang gumawa todo daw. Malamang yun sikat yun Kayo hindi naman kayo ganun maybe sikat kayo sa mga followers nyo. At may tulong din naman yung ginagawa nyo kaya lang syempre wala naman kayo doon sa level ni Ann Curtis kasi. 'Di ba? Siguro, naging sikat sila sa sarili nilang mentality, no? Kasi kung sikat kayo, sana kilala na kita. Katulad ni Kong TV. 'Di ba? Sino pa ba yung mga sikat na YouTuber ng Pinoy?
Kung TV lang ang kilala ko na yung talagang kilalang kilala eh. Sino po? Si Tony Fowler. Boss Toyo. Pero kung halimbawa, yung kayo na, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing walang kwenta yung ginagawa nyo. Kaya lang, wag naman tayong, manumbat. Next or last video, ano ba ito? Dalawang content creator kinasuhan daw. Sorry ha, medyo Bisaya itong hindi ko naiintindihan eh. Duha ka mga content creators gipasakaan og kaso sa Highway Patrol Group sa Piskalya tungod sa gihimong content nga nagmugna og peligro sa kadalanan sa Sugbo. Kiniisip pagpakita nga seryoso sila sa paggukod sa mga abusadong content creators. Ni ang report ni Alan Domingo. Niadto lang nakalabang buwan sa Marso, naukay ang katawhan sa paukyab sa vlogger nga Snailman. Snailman. Di nagkamang-kamang kini sama sa suso o snail sa tunga sa karsada sa lungsod sa Konsolasyon. Di nabalda ang dagan sa masakinan sulod sa pipinatutlo. Snailman. Content lang di ay kini ug daling nag-viral sa social media nga naabot usab dayon sa mahingtungdang ahinsya sa gamhanan. Atol sa interview sa GMA Integrated News, giangkon ni Brian Imnasi ang dako niyang sayop ug nangayog pasaylo. Samtang sa sunod nga adlaw, Ito na naman. content ang usa ka content creator pinaagi sa pagkat-kat ni ini sa atop sa PUJ ug dito nagsayaw-sayaw. Siya una nang napatawag sa Highway Patrol Group human nalambigit sa kontrobersyal nga stunt nga gihimo sa Trans Central Highway sa Dakbayan Sugbo nga nag-costume og anime nga Sila pa rin. Hindi na natuto, napa Tama ba? Pagkakaintindi ko, sila rin ito. Nahuli na ito dati eh. tawag og napasaylo sa HPG. Apan ang pagtunga nila sa bahatan sa HPG gihimo usab di ang content. Busa nakahukom ang HPG nga ang tanang mga malambigit sa pag-abuso sa kalsada ilabi na ang mga content creators nga mag-content dili na nila ipatawag og diretsoho na sa pagpasaka og kaso. Si Sangguko nga after na to gipatawag diri nag-viral hing dubli ang iyang viewers, hindobol, no? So ang uban nakakita may day mo adto sa HPJ kay mataas ang ato ang viewers. So aso karon Wala ko naintindihan sa sinasabi ha, pero ang pagkakaalam ko, dili na to ipatawag. hindi na, kakasuhan na lang daw ng diretso. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Kung maling pagkakaintindi. Nagpadayon ang cyber monitoring sa HPG sa mga content creators nga naghimo og content sa mga karsada nga gihulagway ni Colonel Wilbert Parilla nga Hindi ko alam, ano ba yung nakukuha dyan? Yes, entertainment siguro, no? Ano ba yung, dyan, pagiging... Minsan, ang social media, parang drugs na sa tao yan, no? Pagka nasarapan ka na ikaw ay lagi kang pinapanood, yung feeling mo sikat ka na. Yung parang nangyari kay Vitaly. 'Di ba? Hanggang kailan matututo yung mga tao? Kasi ito yung mga dahilan kung bakit nakakalusot yung ibang puro kabubuhan ng ginagawa. Content kasi, content. Parang tanga lang no? Hindi nila alam kung ano meaning ng content. Ang content ay nilalaman. Content, sa Tagalog, nilalaman. Hindi porkit sinabing content ay walang kwenta na ang gagawin mo. Kasi yun ang, pagka nagde-debunk ako ng mga, ng mga fake ghost hunter, sinasabi nila, content nga content eh. Para bang sinasabi nila, when you say content, kahit anong gawin pwede. Tanga lang, di ba? May responsibility ka pa rin. So, kung content lang, pwede ako magturo ng kung anong kamalian dito dahil content lang. Pwede kong gawin ng kahit na Pwede kong magpakalat ng maling impormasyon na, oy, dito sa palengke ng ganito, may bombang sasabog mamaya. Tapos ikakatuwiran ko, content lang. Di ba? May responsibilidad ka pa rin. Kahit pa sabihin mong
content yan, content. Anyway, so yan lang po ang ating mapag-usapan ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.